pamamagitan ng batas, Senador Marcoleta. At patuloy pa rin po ang ating pakikipaglaban para sa ating isla, no? Kasi hindi po makatarungan yung mga binitawan na salita ni Senador Marcoleta, and I think he knows that. Kaya agad-agad kita itong binawi, di ba, na misquote lang daw siya, na misinterpret ng mga Pilipino. Pero narinig po natin na malinaw na meron po siyang pagmumungkahi na isuko ng Kalayaan Island Group, di ba? Ang tanong ko lang sa kanya, yung Kalayaan lang ba na pangalan ng isla o mismong Kalayaan na ang gusto mong isuko? Senador Marcoleta, di ba? Alam ko, naiintindihan ko pag sinasabi ng mga ibang Pilipino, mukhang hindi natin kaya ang China dahil sila ay malaking bansa, sila ay mas advanced sa atin. Pero ang tanong ko lang sa inyo, bumalik tayo sa panahon ng ating mga bayani, kung saan ang mga Pilipino ay palaban, kung saan ang Pilipino ay may mga bayag. Iniisip ba nila na sa pamamagitan ng kanilang pag-aaklas, ng kanilang pakikipaglaban ay mananalo sila o magagapi? Hindi po. Ginawa lang po nila kung ano ang tama. At yung tama na kanilang ginawa ay yun ay ating inaani ngayon. Kaya tayo ay may kalayaan. Kaya ngayon, sa mga banyaga o kapwa natin Pilipino, kapag kayo ay naging threat sa ating kalayaan, makakatiyak kayo na kayo ay aming lalabanan. Senator Marcoleta, Congressman Paulo Marcoleta, kayo ay mga magbabatas. Kung talagang totoo sa inyong kalooban na meron kayo nakikita na mga butas sa mga batas, bakit hindi kayo magpanukala ng batas? Diba? Yun lang yun eh. It's as simple as that. Diba mga kababayan? Bakit hindi nyo tapalan yung butas? Kasi sa aming pananaw, kung ito ay inyo lamang tinitingnan, ini-expose nyo na, aba, baka gusto nyo talaga na yung bangka natin, lumubog. Kasi dapat pag nakita mo ang butas, kung gusto mo isalba ang bangka, dapat tatapalan mo yan eh. Diba? Paring diba? Gaya ni Koy. Dapat ganun. Hindi yung what's the point of exposing this potential weaknesses, diba? When it comes to the arbitral ruling. Diba? Masyado ka magpapa-specific. Pwede nyo naman, you will discuss it, diba? Internally, or kahit na, through privilege speeches. Tayo ay walang coordinate, hindi to na-define. Ngayon, bilang isang Pilipino at maturingang mambabatas, minumungkahi ko na magpapanukala ng batas upang mabigyan ng coordinate yan. Kakausapin ko ang anak ko. Wala naman pong kahirap-hirap, Senador Marcoleta, kasi mas maraming Pilipinong kongresista ang pabor sa ating naratibo ng atin ang may tanong yung mga kababayan. Ano tanong nila? Senator Marcoleta, hindi daw pasok sa ating EEZ or Exclusive Economic Zone ang KIG. Kaya naman dapat to, ibigay na lang to. Hindi ganun yun. Sabihin na natin na hindi pasok dun sa EEZ. Hindi na naman siya pasok sa EEZ ng China. Sino mga occupants dun? Mga Pilipino, di ba? Hindi ka pa ba nakapunta sa Hawaii o hindi mo ba alam ang bansang Hawaii? Napakalayo nun sa Amerika, Senator Marcoleta, pero bakit teritoryo nila yan? Magkaiba kasi yung occupancy. Iba din yung dagat. Simple lang yan ha. Ako, correct me if I'm wrong. Simple lang yan. Yung nakapaligid na tubig dyan sa walang karapatan ng China, walang karapatan ng Pilipinas kasi it's beyond the 200 nautical miles. Sila beyond din. Di mo open lang kayo dyan. Open siyan. Pero yung mismo kinatitirikan na lupain, na kalayaan, atin yun kasi may mga occupants yun ng mga Pilipino. Diba? May sinabi po kasi si Marcoleta, yung tubig daw po ng China ay nasakop yung KIG. Kaya yung KIG po, yung gusto niyang i-give up sa China. Hindi pwede yun kasi yung mga Pilipino ang nakatira na doon eh. Tubig ng China. Kahit ng tubig ng China yun. Kasi kung tutusin naman lahat ng tubig na yun, di mo alam kung saan lupalop ng galing yan eh. Nag-aalo lang naman yung tubig na yan eh. Huwag mo na silipin yung butas para lang masilip mo yung butas natin. Ang gawin mo, tapalan mo yan sa pamamagitan ng batas, Senador Marcoleta. There is no point of being a Pilipino na susuporta ka sa naratibo ng ibang bansa. Gusto mo diretsuhin kita? Kahit mali pa tayo, dapat tayo suportahan mo. Pero sa pagkakataon ko, tama tayo. Kaya mas lalo mo tayong dapat suportahan. Pilipino ka, Senador Marcoleta. Hindi ka papasa mukhang inchik. Mas mukha akong inchik sa'yo. Pero sinusuporta ako Pilipino. Pero anong sagot ni Marcoleta doon? Yung mga Pilipino doon na pinupumpahan ng tubig, anong sagot ni Senator Marcoleta doon? Yung mga Pilipino natin nakakaawa naman. Sige, ganito po mga kababayan, pakinggan nyo po tama ang sinabi ni kapatid natin. Ano ho ba napit nyo ho sa mga video? Meron ho bang tinundila ni Senator Marcoleta ang China sa pampubomba sa West Philippine Sea sa ating mga hukundagan? Meron ho ba sa mga
ng bayan. Ako, tahas ako po sasabihin sa inyo na hindi po gali ng isang senador ng bayan yung pinapakita niya sa loob ng Senado. Kaya Pero ako, si President Bongbong Marcos lang yata naawa doon sa mga manginista natin doon. saan po kayo makakita na putulan na ako ng daliri sa senador natin. Pinarinig pa po makisama. Narinig niyo po ba na kinindinig nila ang China Embassy? Narinig niyo po ba kinindinig nila ang Chinese poster? Wala po kayo narinig. Pagkus puro pagkain. Ay, si kapatid na Models of Manila, may mga nais din sabihin, no? Patungkol sa ating issue ngayon. Kapatid, Kami po sa Progreso para sa Bayan ay nakikisa sa Filipinos Do Not Build Movement. Kung dito po ay ginawa nilang pagtitipon at pag-rally at pagbigay ng suporta sa ginagawa po ng Senado na pag-reiterate ng ating claim sa West Philippine Sea at yung kanilang paglaban sa mga bully ng mga panyaga na inaalikusta yung kapwa natin Pilipino. Hindi po kasi pwede kahit sila po ay nandoon sa embassy ng bansa na yon na pwede po nilang basta sira-siraan o pagsabihan yung mga mambabatas natin dito, yung mga official natin dito, lalo na nasa Pilipinas sila. Hindi po tayo pwedeng bastusin sa sarili po natin lupain. At ako po ay nagagalit dun po sa mga tinaguriang senador, Secretary Llamas. Ang sa akin ang tawag ko ACDC. Army ACDC, abogado ng China, defenders ng China. Sa Senado, marami pong ACDC. Maraming senador ang ACDC. Yun ang nakakalungkot yan. Sila po ay hinagal ng taong bayan para protektahan ang interes ng Pilipino. Pero mas nangingibabaw pa yung kanilang pagtatanggol, pagiging apologies, pagiging abogado para po sa China. Ang masama pa niyan, sana naman po ay hindi. Ako po ay sana ay umaasa na hindi naman sana sana yung binabayaran sila. Kaya sila ganyan dahil sila ay nakikinabang in terms of Chinese man. funds, election funds, o kung ano mang suporta yan. Sana po wala. Sana po wala. Pero kung alam niyo po, madaling malaman yan eh. Tanungin niyo isa-isa yung mga senador, naniniwala ba sila sa 9-dash line? Tingnan niyo po, hindi makakasagot yung iba dyan. O, pag ganun po, alam niyo na sila po ay hawak sa leeg o kontrolado ng China. At yan po ang nakakalungkot dahil po dapat na pinaglalaban po nila yung bansa po natin, yung Pilipinas. Gusto ko lang liwanagin na uulitin ko, ang China hindi gusto maipagkera sa Pilipinas. Gusto lang na magkaroon ng isang bilateral talk, maayos na usapan, ngunit talagang bago natin makausap ang China, may mga umaharang talaga na nagpapagulo sa eksena. Matagal na po dapat tapos yan. Pero kung ako, pag-iigan po ako ng ibahana ng China, ang galing nyo yung mga Duterte na pag-usap po tayo sa gobyerno. Tapos ang usapan.